Sa mabuting balita sinabi, they all ate and they were satisfied. Kaya po pag nilayan natin ngayon, meron ba tayong kabubusugan sa ating nga po sa Tagalog? Or are we satisfied? Are we contented with all the blessings that we receive coming from the Lord? Ngayong darating na Pasko, napakarami nating gusto. Dahil nga ang Pasko natin ay masyado nang naging commercialized, naghahanap tayo ng maraming bagay na sasabihin natin, ito na nga yung gusto natin sa buhay natin. Pero kahit na nga nakuha na natin, naghahanap pa rin tayo. Sabi nga po, wala tayong kabubusugan sapagkat kapag nakuha na natin ang gusto natin, maghahangad tayo ng ganito, tapos pag nakuha natin, mas gusto natin mas malaki, at kapag nakuha natin yun, gusto natin mas marami pa. Wala tayong kabubusugan. Nagsimula sa maliit na paghahangad at nagtatapos sa napakarami at walang katapusan. Hindi man masama na maghangad at magsumikap tayo at mag-isip tayo na guminhawa sa buhay natin. Pero ang tanong, hanggang kailan tayo masasatisfied sa buhay natin? Kung minsan, kung sino pa ang marami, siya pa yung kamkam ng kamkam, at kung sino pa ang kakaunti, sila yung nananatiling nagiging nagpapasalamat sa Diyos, nakukontento sa kung anong meron sila. Sana mga kapatid, katulad ng ginawa ni Jesus sa mabuting balita, pinapakain naman tayo ng Diyos. Maaring kulang sa iba at sa iba naman sobra-sobra, pero ang tanong, marami o kakaunti, tayo ba ay nasasatisfied? Ibig sabihin po ng nasasatisfied, hindi naman sinabing napuno o napagbigyan ang lahat ng ating gusto. Pag sinabing nasatisfied, ibig sabihin, tayo ba ay nakontento at natutuman lamang magpasalamat for the moment na biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa hindi pa marunong makontento sa mga biyayang tinatanggap, mag-isip-isip po tayo, sapagkat kapag ka ang Diyos ay hindi natin nakikitang gumagalaw sa buhay natin at akala natin hindi na tayo binibigyan, kahit nga patuloy naman ang pagdaloy ng kanyang biyaya, baka dumating ang pagkakataon, hindi na natin makita na talagang gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. We have been fed by the Lord, we have been blessed by the Lord. Now the question is, are we satisfied? Are we contented? Just be grateful for every little blessings that we receive, for don't worry, the Lord will give more to those grateful hearts. God bless you.